So yun, after nun, na-determine. Siguro ang tagal rin, mga 1 or 2 weeks kami naghihintay ng result. Sobrang scary kasi hirap na ako huminga. After nun, ayun, binrake na sa'kin na may lymphoma. So lymphoma yung cancer ko. Tapos ang scary pa sa'kin, front siya ng heart, back ng ribcage. So hindi siya puwedeng basta-basta i-surgery. Kasi kapag namali ng surgery, siyempre masyadong malapit sa heart. Baka puwedeng madugo, gano'n. Did you think na you were going to get through the worst? Oo, like parang na-realize ko na sobrang daling mawala sa mundong 'to. Isang sakit lang tayo away from not existing, gano'n. Yung concerns ko about space, so daily life. Yung artworks ko kasi nagde-deal with space and domestic experience, property. So I think ito yung mga bagay na important para sa akin na ma-express ko to the greater world. Kasi ang space, siyempre doon nag-exist ng tao. So yun yung nagde-determine ng human experience. So boundaries, living space, shared space, ganyan. Siyempre yung property. Kasi kung lahat shared, wala kang privacy, wala kang sense ng yung sayo. Yung lahat ng mga to, nagbo-boil down siya dun sa experience mo sa space. Ninakaw. May nagnakaw ng works ko. Apat yun na na may backing na canvas. Pabila nga ninakaw ng buong canvas. Halos tapos ko na. Saan ninakaw? Third year studio sa Blue Door sa FA yun. Mahirap. Sino makakapagnakaw ng ang laki ng 3x4 feet? Anyway, na-dishearten ako. Part rin kung bakit nagka-problema ako sa academic experience ko. Kasi may mga ganong hiccup, no? KR. Hello. Ito na tayo. So, sige, first question muna. Ito, i-verbalize ko yung usual na iniisip ng mga tao. Paano naging Rogers yung family name mo? Ano ba siya? Kasi di ba hindi siya Filipino family name eh. It's an English, it's a very wide name. Oo. Ano? So yung history nun, at least yung kwento sa akin, parang yung great-grandfather ko ay parang British, ganun. Tapos pumunta sila dito with the hopes na magbenta ng mga inventor siya eh. Yung great-grandfather ko. Inventor siya ng mga kalan, mga pots and pans, mga kettle, ganun. So, pumunta sila dito in the hopes na magbenta ng ganun, tapos nakapangasawa ng Pilipina, ganun. Tapos, ayun. Tapos, ang alam ko sa Bicol. Bicol? Oh, Bicol region. Wow, saan sa Bicol? So, Would you know? Catanduanes. Catanduanes na area. Galing. So, may mga pinsan ka pa doon nung nakita mo sila? Meron, pero kasi for most of our lives, yung family namin, sa sa QC na kami based after. So, hindi na rin kami masyadong nakaka-uwi or wala nang chance umuwi kasi laging busy, gano'n. No? Oo. Pero kailangan mo umuwi doon. Maganda sa Catanduanes. Oo nga eh. Oo. Para mag-reconnect rin sa roots ko sa Yeah, saka yung beaches doon is maganda. maganda. yung service na hindi syempre probinsya, 'di ba? So saka island pa siya. Kailangan mo pa siyang tawirin. Pero yeah. Tapos from Catanduanes, pwede ka pumunta doon sa Caramuan Islands. Basta yung Bicol part is underrated siya in terms of yung mga beach Okay. Diba kasi sikat yung mga Siargao, Boracay. Pero may mga levels na ganun sa Bicol na hindi pa as populated. For sure, ang dami pang hindi na. Ano na dun sa inyo? Man, ganda dun. So paano ba yung childhood mo? Kasi hindi naman nagkakala yung age natin. Diba? So kung may something kumbaga off tangent dun sa like your family name, Rogers. Diba? Hindi ka mo tinatanong ikaw ba yung may-ari ng Kenny Rogers? Pinsan mo ba yun? Actually, sobrang gasgas niya yan. Kasi, bata pa lang ako, as far as LM na lala ko, inaasar na ako na, Kenny Rogers. Hindi naman naasar. Ba't ka naman maasar doon? Pero lagi nilang gina-joke na yung Kenny Rogers. So, wala lang, funny lang. Pero I guess nung college, sobrang stale na niya. Parang nasanay ka na. parang gano'n na lang. Oo. So, pero fun pa rin naman. Oo. Sa akin naman, ang magandang joke, di nalalakas. Yeah, actually. Kasi nakita ko kasi dun sa Linangan, batch ka before us eh. Diba? Tapos nakita ko kay R. Rogers. Sabi ko, may foreigner pala. Diba? Tapos KR pa yung nickname mo, diba? Hindi naman common nickname yun eh. Actually, yung funny niyan, kasi kapag
first time ako meet ng mga kilala ko, or like, may ina-expect silang, ina-expect nila ako. Hindi nila alam na ako yun kasi usually ina-expect nila puti. Na, Yeah, exactly. Yun nga eh. So yun, Kevin Mauders. Baka may mga pinsan ka na or uncle na like, blonde pa or pero hindi yung mata. Hindi na namin sure kasi actually hindi. Yun yung something sa family ko na I think pwede pa namin mag-usapan or explore. Yung going back to the roots, ganyan. Yeah. Oo. Okay. May material din yun for a future show, di ba? Yeah. Siyempre, interesting lagi. Kasi meron din mga residencies na sa London kunwari na yung requirement nila is kailangan may kinalaman sa location yung sa London, exactly, or sa UK yung proposal mo. So para magandang angle na tinatrace mo yung roots mo going there eh. Okay. Kasi diba I think yung lolo mo, London ba? UK? British eh. Oh yeah. So Britain, diba? So magandang proposal siya na from there, inventor pa. So may... Oo nga eh, no? Diba may craft part, magandang explore yun na tawag mo dito, ipopropose mo na... Diba kasi part siya ng identity building eh, diba? Actually, yung na-feel ko ngayon, connected kami in the sense na kasi yung father ko kasi mechanical engineering and naval architect. Kasi ako naman naval architect. Naval architect. So sila yung nagde-design or nag-compute ng mga design ng barko. Tapos ako naman mahilig rin ako magbutingting in a sense. So nag-bike ako. So mahilig ako mag-assemble, disassemble. Tsaka yung mga structural na aspect ng mga building, interested ako in general sa mga mechanism. Ganun. Mechanical assemblages, ganun. Ayun. Yeah, kasi you would look at... Diba? Parang connected sa inventor na aspect nung ko. Kasi yung mga paintings mo yung mga paintings mo about structures, very trippy siya eh. Like yung nanda sa likod mo. Pero the bigger ones, yung parang didistort mo yung space. Angles and yung space, diba? Sobrang ganda nung collection mo na yun. Ayun, thank you. Ano ba? Anong pwedeng explain? Ayun, very technical pa rin siya. So, related pa rin siya dun sa parang aspect na yun na gusto kong i-explore yan at i-understand. Ganun. Na trait rin ng mga engineer. Ganun. Interesting. Pero, ano ba? Going back, so yung question mo sa sa childhood, tama ba? Childhood, di ba? Dun sa, siguro, ganito. Nung bata ka pa ba, talagang pinangarap na maging visual artist? Actually, hindi. Actually, interesting kasi yung mga una kong gustong gawing trabaho, lahat dangerous. Nakakatawa kasi yun eh. Gusto kong maging astronaut, gusto kong maging firefighter, gusto kong maging sundalo. So parang sobrang layo kasi lahat sila parang may aspect ng violence or danger, gano'n. Na parang, I think, hindi ako mas inclined yun. Siguro yung astronaut na part kasi gusto ko laging nag-explore, gano'n. Yun yung parang gusto ko sana sa astronaut. Ayun. So ano nangyari? Paano ka napadpad sa visual art? So, sa pagdaan ko sa education, syempre may arts. So, from there, doon ko na-feel na may inclination kami. Lahat kami magkakapatid may inclination sa arts in creative work, ganyan. So yun, parang nung nagkaroon kami ng chance, nagkaroon ako ng chance nung college na mag-talent test. Syempre kinuha ko yung opportunity. Sa UP to? Sa UP, oo. Pero di ba, sinasabi mo na gusto mo maging astronaut, di ba? And all the other things, di ba? So, nung pumapili ka ng course sa college, ano yung naging determining factor? Bakit mo pinursue yung fine arts? Actually, ang tawag dito, syempre yung father ko, engineer, di ba? So, pinapeg niya rin ako na engineer. And ang hindi ako nakapasok ay yung doon sa math na part. Kasi mas creative ang inclination namin. So, syempre, mas bababa ako doon. Doon ko na reaffirm sa sarili ko na, baka hindi meant para sa akin.
Tsaka in the first place, gusto ko talagang arts. So, Pero di ba, may choices ka? May first choice, second first choice. Ang naging choices ko actually, forestry, mechanical engineering, tsaka vet med, veterinary medicine. So third mo yung fine arts? Oo, actually, oo. Third ko. Pero, na-waitlist ako for I think vet med sa, Los Baños. Kaso nung nalaman ko na pwede ka mag-TDT, talagang ginawa ko lahat para mapasok. TDT. So, lahat talent test. Okay. Ayun. So, ayun. And kumuha pa ako ng classes under kay, Sir Sena. Ayun, talagang, gusto ko talaga makapasok. So, ayun, talent test. Oo. Ayun. Ayun. Sige. Siguro sa mas serious sa topic muna. Yun, medyo seryoso to, medyo downer to, So, yung experience ko, yung airmats ko nagka-cancer. And hindi ako yung may cancer, pero alam mo yun, mahal mo airmats mo and ayaw mo siya makita So, yung point ko lang is mahirap na experience siya. Tapos, you went through something similar, di ba? You had the disease ba tawag dyan? Oo. Or you had it yourself, di ba? Would you mind sharing kung how it started, how you knew na may ganun ka and how you went through it? Okay. So, siguro nag-start siya with, nung time na nagkasakit kasi ako, maraming nangyayari din sa buhay ko. Tapos, may bisyo pa ako. So, dati nagsisigarilyo ako, ganyan. Siyempre, inom din, gano'n. Tapos, racket. Yung mga racket namin, mga mural, ganyan. Tapos, considering na estudyante, tapos, siyempre, yung budget issue. So, nagbabike ako. So, maraming aspects. So, nag-GOC, bisyo, physical aspect, sobrang pagod lagi, ganun. Tapos, may personal stress pa na ako na nafe-feel sa family, tsaka sa academe. So, may problems ako with yung academic life ko nung time na yun. So lahat yun, feeling ko nag-converge. Tapos meron kasi kami sa family namin na inuubo kami kapag bare months. So parang allergic rhinitis, no. So akala ko nung times na yun, nung lagi ako inuubo, akala ko yun lang yun, parang allergic rhinitis. Napansin ko mas nagiging often. So may time na parang 1 month ako tuloy-tuloy umuubo. Ganun. So pina-check namin. Na-confirm namin na may something weird nung isang beses. Nag-start ng kumapal yung leeg ko. Kumapal yung leeg ko. Tapos yung left arm ko kumakapal na rin. Tapos nahihirapan ako huminga. Tapos nag-groan na ako. Tsaka basta sobrang hirap na huminga kasi kumapal yung dito ko. Tsaka nagmanas yung face ko. Tapos, sinugod kami sa, una sa infirmary, sa UP Infirmary. Tapos, sunod sa PGH na, Kasi parang na-determine na, may striations na, yung veins ko dito sa front, nag-darken na. Ilang taon ka nito? Ano ba? 27, mga 27, gano'n? 27. Oo. Ayun. So, may dark. Oo, may veins na dito sa harap. Tapos ang galing kasi yung doc ko na yun, siya lang yung nakita or na-realize na yun. Kasi yung mga doctors ko before, sinasabi lang lagi, allergic rhinitis, ka lang, antihistamine, gamot, ganun. Nung nakita yung striations na yun, yun na, nagbabara na yung, yung daluyan mo ng hangin sa dugo. So, sinugod kami sa PGH, tapos, di nila ma-figure out kung bakit ganun. So, x-ray, ganyan. Finally, nag-decide mag-biopsy. So, may na-feel akong parang matigas dito sa front ng, sa chest. So, biopsy yung, sa below the chest ko dito. Tapos kumuha ng sample nung tawag dito, yung flesh na matigas. No? So, yun, after na-determine. Siguro, ang tagal rin, 1 or 2 weeks kami naghihintay ng result. Sobrang scary kasi hirap na ako huminga. So, na ako, naka-inhaler na ako. Tapos, tulog lang ako buong magdamag. Ganun. Laging nag-rest.
Tapos after nun, ayun, binrake na sa akin na may lymphoma. So lymphoma yung cancer ko, cancer of the lymph nodes. Described siya ng rapid development ng cancer tissue, ganyan. So yung sa akin, ang interesting, Ano yung ibig sabihin ng rapid development of the cancer tissue? so mabilis siyang nag-grow. Oo, mabilis siyang nag-grow. So anong stage yun nung nakakita Actually, ano ba? Kasi di ba merong stages na yung alam natin yung gano'ng kakalat na siya sa body. Yeah. Yung sa akin, Or depende kasi kung saan. yun. Diba? Kung akin nag-liver, automatically stage 4 na yung classification nila, di ba? Yung sa akin, stage 3, kasi chest area kagad. Tapos, ang scary pa sa akin, front siya ng heart, back ng rib cage. So, hindi siya pwedeng basta-basta i-surgery. Kasi kapag namali ng surgery, syempre, masyadong malapit sa heart. Baka pwedeng madugo, ganun, duguin. So, nag-opt kami for radiotherapy and chemotherapy. Na sobrang effective. So, thankful ako sa lahat ng doctors, nurses. Hindi ka naman binuksan? Hindi naman. Pero binuksan ako in other aspects. So one yung biopsy, tapos yung pangalawa, linagyan ako ng granada yung tawag nila. So para siyang insertion, para siyang balloon kung saan nagko-collect yung fluids. Kasi nag-collapse din yung dami kwento. Nag-collapse din yung right lung ko. So dahil sa surgery, kailangan i-drain yung parang dugo or fluid na nag-aamas. Ganun. So isa yun. Tapos later on, nung nag-therapy ako, so chemotherapy and radiotherapy. Yung chemotherapy, na-affect niya yung, both yung physical aspect, yung strength, tsaka, ang tawag dito, numipis yung hip joints. So yung ball Yung joint. ligaments? Oo. Ang nangyari kasi, so ang ginagawa ng chemotherapy, pinapahina niyo yung buong katawan mo para yung chemotherapy, mas matamaan niya yung cells na kailangan patayin, ganun. Kasi kapag malakas masyado yung immune system mo, lalabanan niya yung gamot, ganun. So pinahina. Ang naging effect sa akin, since naglalakad ako, yung weight ko nag-push into the ligament. Tapos nag-start siya na feel ko sumasakit na yung right hip ko. Tapos to the point na kapag maglalakad ako, going outside, masakit na. So, pina-check namin. Ayun, nakita namin na nag-grind na yung bones pala. Tapos, chinek namin yung kabilang side. Na rin, humihina na rin. So, nung nag-consult kami sa doktor, sabi, magpa-hip replacement ka na. Both sides. Sabi ko, pwede mo ba? Hindi, be honest, magbumura din ako. Pero, yeah, I mean. So nag-opt kami for both hip replacements kasi in the future, lalala siyang lalala. Ganun. So, inagapan na namin. Okay naman, parang walang nangyari. So, sobrang successful ng surgery. Ayun. Pero you had to go through therapy, di ba, right after ng hip replacement? Actually, nauna yung radio and chemotherapy ko. No, I mean yung therapy. Physical therapy. Oo. So, yung hip replacement mo, yung the grinding, yung condition with the hip, side effect siya ng chemo. Oo. Tapos, yan, kailangan na may hip replacement because of that. May ganun pala, no? Parang, I know. Siguro yung question ko is, ano yung iniisip mo while going through it? Kasi matagal siyang proseso, hindi siya... I'm sure na when you were doing chemo, ilang months ka nun, tapos... Oo, parang one year in total din yung radio and chemotherapy. Tapos naabutan pa, before mag-pandemic, munti ka na kaming maabutan ng dito, scheduling. Buti na lang. Okay, parang sobrang sakto ba, ganun. Kasi pagkatapos ko ng therapy, tsaka nag-pandemic. Tapos, wait, ano yung question na? Sorry. Ano yung iniisip ko during that time? Parang may hope aspect ba? Meron bang despair? Or, alam mo, what did you think na you were going to get through the worst? Like, parang na-realize ko na sobrang daling mawala sa mundong to. Parang
isang sakit lang tayo away from not existing, ganun. Tapos, interesting pa rin for me kasi I think yun yung time na basically parang ano siya humihingi ng out yung katawan ko na, magpahinga ka muna. Kasi for the longest time, lagi akong stressed. Tapos yung sa academe, ganyan. Tapos, mga personal issue. So, parang nung nagkasakit ako, I felt it as a way na yung katawan ko nag-ask for rest. Kasi yun yung masarap na tulog na na-experience ko buong buhay ko. As in, talagang pause siya. Lahat ng aspects ng buhay ko nag-pause. Ganun. Tapos, ayun, parang, time for reflection din sa akin na mas na-realize ko kung ano yung importante pati sa buhay ko, ganyan. So, ayun, parang lahat siya ma-shove to the side, lahat ng hindi importante. So, doon ko na-realize din na parang after, parang nagkaroon rin ako ng ng parang, what do you call this? Drive na after, kung gumaling man ako dito, kailangan ko maging productive. Ganun. Parang calling din siya, ganun, in a sense. So, ayun, yun yung iniisip ko nung time na nag-therapy ako na una, kailangan ko mag-rest. Tapos kung ano yung pwede kong gawin after. Ganun. So ano yung napagpasyahan mong gawin after nung... So, syempre, how did you know na okay ka na? Kasi, di ba, I mean, nakakatakot na nag-chemo ka, nilagyan ka ng balloon dito sa side, and then after nung chemo, may hip issues na, di ba? And then, weak ka. So, parang, paano ka naging positive? Paano mo naisip na malalampasan mo to? Ano yung, mayroon bang certain determining factor na naisip mo na kaya pala? Ito naalala ko Kasi so, isa sa pinaka-trip ko talaga sa buhay ay mag-bike. So, going through therapy, sabi ko, una kong gustong gawin pagkalabas ko ng ospital. Kasi kahit hindi pa ako ganun kalakas nun sabi ko gusto kong mag-bike. Parang, bakit ko nga boost mo? Kasi parang yung essence ng freedom, ganun. Kahit anong pwedeng gawin kapag nag-bike ka, parang ganun yung feeling, ganun. So, parang yung na-feel ko, chini-chase ko yung ganung kind ng happiness. So, yun yung naging parang driving force ko para mag-get better kasi gusto ko mag-bike. Gusto ko mag-explore. Gusto ko pang mabuhay, ganun. Tapos, syempre yung partner ko gusto ko makasama, ganun. Tapos, parang, maraming bagay sa buhay ang reason para mabuhay. Corny, no? Hindi, pero no. Men, maraming rason. Men, sa sitwasyon mo, anything can be a reason di ba? Oo. Gets mo, parang hindi ka na pipili na, baduy ba to, kulto, di ba? Hindi na di ba? So, yeah, good. So, yun rin, nagiging clear kung ano yung gusto mo sa buhay kapag Tsaka, ano pa ba? Paano pa ako naging positive? Ayun, parang in a sense rin, kailangan mong piliin maging positive kasi kapag hindi mo pinilit yung sarili mo, magka-crash talaga yung buhay mo. Mawalan ka ng sense ng purpose and drive. So, it's a personal effort din to parang kailangan mo actively hanapin yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kasi kung hindi, iba yung magdidictate. Di ba? Yeah. Parang yun din yung na-feel ko Yung parang agency ba na i-pursue yung mga gusto mo sa buhay. So yun yung mga driving force ko. Tapos, ito men, another serious question pa. Kasi, yun nga, I went through the ordeal, to my mother. Yung isa sa mahirap na aspect dito with cancer is bigla mo ma-feel kung ano talaga yung ibig sabihin ng borrowed time. Kasi, di ba, the doctors would tell you na may possibility na bumalik siya. Oo. Di ba? And hindi mo alam kung kailan at hindi mo alam kung saan tutubo. Di ba? And hindi mo alam kung gaano kaseryoso yun.
Diba, kumbaga, what the treatment did, yung chemotherapy or kung anong klaseng treatment man yung pinagdaanan mo was to, kumbaga, hindi naman nawala yung cells, just became inactive. Oo. Diba? So, Lagi siyang threat. Oo. lagi siyang threat. So, and meron din akong kaibigan who went through the same thing, and yung nasa isip niya, and ako din ngayon, is yung nasa isip ko is, kailan siya ulit mag-manifest sa airmats ko. Diba? Kasi roller coaster siya eh. I mean, yung doctors can't give you a straight answer. They can give you cause and effect analysis lang, pero they would tell you na hindi sila sure. Like, sabi niya na nga, I did this before and gumana naman siya. Diba? Oo. So, we need to, parang trial and error yung nangyayari even with the chemo medicines, diba? Parang di rin talaga sure kung mag-work ang isa. Syempre, part ako ng groups, diba, na sa cancer. Yung gamot na ginamit sa akin, minsan hindi nag-work for other patients. So, talagang hit and miss, siya, lagi siyang trial and error. So, yun nga, mas very anxiety-inducing siya talaga. So, how does it affect you ba? Kasi, syempre, you went through it, alam mo may possibility of it coming back. Kumbaga, how do you live day by day na... Kasi, syempre, ito pa yung isang mahirap dyan. The world doesn't fucking care. Diba, na you went through that thing. Diba? I mean, syempre, your friends or family, andun yun. Diba? They know kung ano hirap pinagdaanan mo and stuff. Pero, the world doesn't pause for you eh. Yeah. And yung lahat ng shit ng mundo, ibabato pa rin sa'yo despite having all those, diba? So, parang, gets mo, na dinadala mo to, may ganun na klaseng outside factor that makes things harder for everything. Napaka-negative ba ng perspective ko? Tapos, hindi naman, ano lang talaga eh, parang ang buhay series siya ng fucked up things. So, parang, in a sense, parang hindi tayo special. Parang, hindi. Everyone takes shit, di ba? Yeah. So, ayun. Wait, ano yung, how does it affect you ba? Kumbaga, siguro, let's start with yung day-to-day mo, living. Kasi, after what you've been through, actually ina-admire ko yung positivity mo. Kasi you're one of the people na who's easiest to work with. Diba? And you have yung personality mo magaan din. And yan, so, paano ba yung mindset mo? Despite going through that. Tapos, yung second siguro follow-up doon is, how does this affect your art practice? Okay. So, siguro yung mantra ko sa buhay ngayon, parang nothing is ever that serious. Parang way siya of kasi going through yung therapy tsaka yung sakit, ganyan. Mapapaisip ka kung ano yung worth yung time mo. Oo. So, ayun, so kung makipag-away ka, like worth it ba? Kung i-disturb ng isang event yung rest ng day mo, ganun. Parang lalaki yung horizon mo kapag nag-near-death experience ka. Kasi everything is minuscule after that. Parang mapapangit yung mood ko dahil sa ganito kaliit na bagay. While I can chase something more, ganun. Ayun, kaya gusto ko mag-art kasi ayun, yun yung nag-define ng happiness para sa akin. Yun din pala, yung art practice ko, isang way kung bakit kaya may drive ako, kasi hindi na, siguro before meron pa, pero ngayon mas yung own happiness ko yung chine-chase sa paggawa ng art. So, hindi siya nagre-rely on outside factors for the most part. Siyempre, minsan kapag mag-work ka with others, may parameters. Pero, important na i-define mo para sa sarili mo kung ano yung art mo, ano yung gusto mong gawin. So, kaya sustainable siya for me. Ganun. Meron ka bang collection na nagawa because of that experience? Or do you try not to turn it into Actually, siya I feel na isa siyang part ng buhay ko na hindi ko pa na-explore. Feeling ko kasi may parang iisipin, hindi naman sa pagmamaliit ng happening, pero may iba akong gustong sabihin.
na I think worth more yung time. Like what? Kunyari, yung yung concerns ko about space. So, daily life. Yung artworks ko kasi nagde-deal with space and um, domestic experience, property. So, I think ito yung mga bagay na important para sa akin na ma-express ko to the greater world. So, ayun. Kung ano yung space, can you expound on that? Ano ba ibig sabihin ng space? At bakit siya importante sa'yo? At paano siya naging importante sa'yo? Kasi ang space, syempre doon nag-exist ng tao. So, yun yung nagde-determine ng human experience. So, ang space, situated sa space ang tao in relation to one another, no? So, kunyari sa atin, ako for the most part, sa QC ako based, sa childhood ko, kaagad, yung parang compound yung bahay namin eh. Tapos may landowner, tapos yung mga units maliliit lang, ganyan. Tapos growing up, siguro 20 years rin kami na doon. Na-witness ko yung disparity nung sa labas namin at loob nung compound. So, kasi kami sa may Loyola Heights. Tapos yung compound namin, paglabas namin, pader kaagad yung nakikita mo. Tapos sa one side, naman, mga maralita, mga less fortunate. So, kita mo talaga yung disparity. Tapos doon I think na-implant yung idea sa akin na may kinalaman ng space. Well, dog. Pero like siya. I like where this is going. Ang tawag dito? Direct, direct symptom siya ng greater issues sa buong mundo. Sa human experience. So, na-relate ko yun sa domestic life ko. So, syempre personal space, boundaries, living space, shared space, ganyan. Tapos, syempre yung property. Kasi kung lahat shared, wala kang privacy, wala kang sense ng yung sayo, ganun. So, yung lahat ng mga to, nagbo-boil down siya dun sa experience mo sa space. So, kahit sa issues ng property, no? So, sa QC, so, syempre may less fortunate. Meron din yung mga may lupa, ganyan. So, yung difference ng plots ng land, ganun, yung division ng space, na, kunyari, may kita mo sa mga barangay, sobrang, layo ng contrast, no? So, ito yung mga, nakikita kong important i-discuss sa artwork ko. Kasi ako, personally, nakaka-relate ako. So, I think nasa lahat naman ng tao yung desire na magkaroon ng sarili mong property, sarili mong lugar, di ba? Parang siya basic human need na deserve ng lahat. Yeah. So, talking about space, iba yung practice mo involves social realism din very much, di ba? Even how you explain kung paano yung politics ng space di ba? So, paano nagiging... Kasi you've been through a lot din dun sa... I mean, in a way, may activism ka diba? Yun din. Nung college ako, actually, na-politicize ako dahil sa student orgs. So, malakas yung SR na aspect. Kahit abstracted yung ginagawa kong forms. Yung roots niya ay social realism. So, yeah, dun lang sa space, di ba? So, kasi meron aspect na yung pre-colonial concept natin of space which was communal. Oo, diba? shared space, oo. And then, pagdating naman sa yung colonialism, naging feudal, which is not something we're familiar with. Oo. So, when you process ba yung konsepto mo ng espasyo, binibring into consideration mo ba yung ganitong klaseng ideas? Kasi kung nga, di ba, kasi yung at least from my experience with your artworks, parang yung ginagawa mo with space is dinidistort mo siya. Medyo trippy siya tingnan. Tinatwist mo siya dinidistort mo like yung painting mo of the walls with barbed wire sa taas. Diba? So,
how does that communicate your message ba? O how, kumbaga, ano yung reason? What is the why behind yung distortions niya? Distortion. And bakit yero? Bakit pader? Bakit barbed wires? Bakit? Alam mo yun? Parang yung nafe-feel ko kasi sa mga pader in general, ano siya kagad declaration of hostility. So ang history ng mga pader, lagi siyang defensive and in a way offensive na structure, no? So nagdine-delineate niya yung space, tsaka syempre parang parameter siya na nagde-define kung ano yung sayo at hindi. Kung ano yung pwede mong puntaan at hindi. Ganun. Tapos ayun, tapos nakikita ko siya as a power structure na kung nagde-define rin kung sino yung tagalabas saka sino yung tagaloob. So sa atin, sa personal history natin ng Philippines, meron tayong intramuros, di ba? So Yeah. intramuros is inside the walls. So Yeah. so syempre may extramuros, so tagalabas. So yung mga hindi gustong magpabilang sa intramuros ay parang weird ba or ano ba? Mga pagano basta mga tagalabas, mga ayaw sumunod. Ganun yung perception. So meron siyang kagad na ganun na aspect. Parang power power dynamic. Yeah. Tapos Berlin Wall, Oo, diba? ganun. Tapos Great Wall of China. Great Wall of China. So throughout history, lagi siyang nagpa-pop up as delineators of power and property. Mm-mm. Tapos kaya ko siya dinidistort kasi ano rin siya, parang nagdi-display siya ng distortion of power. So in a way parang forced rin siya pagpapabagsak. So yung isa sa favorite kong gawin na forms ay yung mga solid na pader na parang nagdi-distort na ganun. Kasi in a way gusto ko siyang parang mag-implode or mag-fall down. Parang ganun in a sense yung gusto kong gawin. Kaya ko siya dinidistort. So ayun siya, literally distorted power structure siya. Yun yung gusto kong ipakita sa words ko. Tapos ano pa bang aspect? Ayun, no. Pero we're talking about the society symbolism of walls, diba? And how it functions. So sa personal naman na level, dun sa walls, kasi diba pag may kausap tayong person na ayaw mag-open up, yung ginagamit natin na description is tinaas niya yung walls niya. Walls, oo. Diba? Ayun. So ano naman siya, parang insecurity naman yung which actually brings me to the yung first solo exhibit ko na ginanap namin sa NCCA Gallery sa Intramuros. Yun yung title, Insecurity. Kasi gusto kong ipakita yung insecurity ng mga tao sa kanilang property, ganun. Tapos kung gaano rin ka-insecure mga tao in positions of power sa kanilang power. So ayun, parang matataas pero distorted. Tapos bakit nila kailangan mag-put up ng ganong kataas ng walls kung supposedly secure sila sa sa estado nila sa buhay? Hindi. Kaya may reason kung bakit gano'n yung walls. So okay tayo with walls. Gusto ko na explore pa yung sa spatial thing, kasi space. alam mo yung sa mga panaginip, di ba? So meron din workings of space sa panaginip. Okay. Di ba? Oo. And it doesn't make sense. Na thing shifts, di ba? Kumbaga, yung boundaries of the physical world, sa panaginip, nawawala yung physical aspect na yun. I mean, it's still there, pero yung scenes inside your mind, they shift from time to time. Siguro, yung gusto ko lang ipunto dito, yung painting na nasa background. Itong, Okay. di ba, yung ano natin dito, yung prompt natin when you made that was, there is, ano yung title natin nun? There is a stranger breaking in, I am the shadow. Ayun. Di ba? There's a stranger breaking. I think that I forget the exact Pero, so this one, ito din, yung angle niya parang fish eye. Tapos, may trippy aspect na may, actually, medyo meta na, andyan ka tapos dalawa mesa. Bilog pa yung mesa, di ba? So,
how do you, how would you explain kung paano mo kinonstruct yung ganitong klaseng konsepto and yung ganitong klaseng artwork? I think may attempt dito sa piece na to na parang tingnan yung buong picture literally and metaphorically in a single glance. Ganun. So, parang yung point ko rin dito tsaka doon sa isang artwork ay ipakita both sides at once, no? So, ganun. Yung title nito ay, I think, Hain. So, yung concept ko dito kasi ay confrontation with the self, no? So, naghahain ng can of worms. So, can of worms yung nasa gitna. Hinahain ko siya sa sarili ko, ganun. So, parang ano siya confrontation ng mga and challenging nung self-truths ko, ganun. So, eto, siguro kasi yung history namin sa bahay, hindi na kami kumakain ng sabay. So parang ang nafe-feel ko kasi, eto, inspired pa rin to after nung sa Linangan artist residency, no? Kasi sa Linangan ko na-feel yung ganong aspect na kumakain together ulit, ganun. Na-realize ko, speaking to people, na doon nagkakamustahan yung mga tao. So, anong ginawa mo ngayong araw? Akala ko na yung batch mo hindi nag-uusap. Actually, ako yung nakipag-usap. Lahat kami introvert, pero kasi nung time na yun, may parang may desire akong mag-reach out din sa mga tao. So, ayun, parang papray ako with yung mga batchmates ko. Sinatry ko talaga silang kausapin. Gusto kong mag-connect. Ganun. So, ayun, through that connection, parang nare-realize ko na yun, yung kain nga, pagkain sa hapagkainan. It's a moment of a bonding between people. Na parang gusto kong mag-connect with my inner self. Kasi parang yung 'di ba? Yung concept ng show, Carl yung The Shadow. So ito yung shadow ko. Yeah. So lahat ng mga kind of firm ideas sa self ko hinahain. So, ayun. Tapos parang both sides na yun, gusto kong ipakita the same picture. Kaya may distortion of space. Ganun. Maganda. Natawa lang ako dun sa na-feel mo yung Linangan community naman. Kasi you after naman ng residency mo, tumira ka pa rin dun for a while, di ba? Tumira ako for 1 year din. Oo, so yung mga kasama mo dun, maingay na. Oo. Oo, totoo. So, di ba, yung reputation. Reputation ng batch mo nun, grabe, parang lamay yung kapag kumakain kami nun. Nag-uusap. Apparently lahat kami may personal problems nung mag-residency. Lahat may struggle. So, kaya pala well, actually na-enjoy ko yung batch nyo eh. Kasi si Elwa yung namin, mother hen, di ba? Na nagano sa amin. Tapos, andun pa si Edmond, tapos nag-workshop ka pa, di ba? So, in terms of community, andun na yung aspect na yun eh. Tapos, I think, solid ba yung batch niya? Si Ken is still... Ken is still practicing. Actually, grabe nga, ang dami niya gumawa ng works. Yeah. Lalaki na. Ang lalaki na, tapos nag-metal bank pa siya and stuff. Dapat natin interview ko yung... maganda. Oo. So, yun. So, from Linangan, punta tayo dito sa Maya. Okay. Diba? Kasi, both of us are part of a collective that we launched last year din, diba? And may social realist aspect din yung... Actually, yung grounding niya is social realism talaga. Since, you were discussing about space na very relevant siya sa mga nangyayari ngayon. Diba? I mean, the war sa Palestine and Israel, diba? Ukraine, diba? All of these are territorial things eh. And recently, yung states with Venezuela, diba? So, dito sa Maya, one of the reasons why we're doing this interview is magkakaroon niya rin ng show here. And gusto ko sanang ma-discuss mo kung ano yung show mo dito. Would you have a title na, can you share the title with us? Tapos, if you have sample works, you can show it. Okay. Nandyan ba?
Wait lang, wait lang, kunin ko lang. Sige, go. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free, it's just one click, but it would do wonders for Studio Maya. So please subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. Okay. Yeah. Sige, so Balik balik. ko pa-flash. Ganyan. Ganyan. Dito. Yeah. So ipakita natin here sa Yan, mga sneak peek lang. So itong body of works na to, parang re-exploration ko ng mas tawag dito. Parang mga journal works ko. So dati, nagkikeep ako ng visual diary na ito yung part ng modular. Nagtatry rin ako ng modular na artworks ngayon. No? Mga ganito yung kinds ng work yung isushow ko sa show ko sa Maya. Yan. So ano siya, no? Parang portraiture siya. Parang in a sense, documentation siya ng mga fleeting na emotions na tied sa frustration and dissatisfaction sa current state ng personal life, both personal life and I think society in general. Kasi ano siya parang for the longest time, lagi tayo nagtitiis sa mga nangyayari sa buhay. Victims lang talaga tayo ng circumstance ng society. Na I think sobrang unfair kasi parang tagal-tagal na yun tapos walang nagbabago. So may ganong frustration, no? Can you think of something specific ba? Paano ka nag-come up dito sa theme na to? Sa subject na to? Sa theme. So like I said, parang going back to my journal drawing roots. Mm-mm. Bakit why do you keep a journal, a visual journal before? Sorry, ang dami kong So for the longest time kasi yung na-feel ko sa art process, dapat parang parang sinashove ko to the side yung subconscious na part na I think mas na-explore ko sa drawing. So iba yung formal na sinushow ko usually kasi lahat yon parang buo na sa isip ko yung concept. Tapos alam ko na yung execution. Ganun. Ito, dito sa mga ganitong work, mas nagpa-play yung mind ko, tsaka mas na-explore ko yung possibility, tsaka yung mga subconscious emotions na naramdaman ko. Na, ito yung nag-result. Parang mga, parang mga forms of anguish or like, frustration, parang limbo, in a sense. So, puro siya portrait. Ano yung reason behind sa portrait mo? Oo. Lahat mukha eh. I mean, kasi lagi may mukha. Yeah. So far dito sa works na pinasend mo Yeah. Tapos lahat ng mukha expressive siya. Ang nafe-feel ko kasi lahat ng artworks ay self-portrait in a sense. At I think sa characters ko, sa iba-iba kong character na pinapakita, reflection yung nakikita ko yung sarili ko sa ibang tao. Parang ganun yung reading ko na more or less same dissatisfaction yung na-feel. Parang longing for a better life, a better future, ganun. Siguro na rin, parang portrayal na rin siya ng pagod kasi tagal na di ba? Parang siya, generational I would say na parang generational dissatisfaction. So nag-masters din pala kasi ako ngayon. So ang isa sa UP din. So ang isa sa na-discuss namin ay yung retention ng memory through the body. So parang sa art pwede rin siyang mapakita kasi yung genetics mo nare-record yung kunyari yung anxiety, yung pressure, na-alter niya yung composition ng chemical sa katawan. So,
through art, pwede mo mapakita yung parang generational trauma in a sense na yun. No? So, ayun, I think nag-manifest lang through my art yung ganong dissatisfaction ng true life dito sa Philippines. So, ganon. So, reflection siya. Parang ako lang yung nagiging boses, ganon. So, from looking at it kasi, roller coaster of emotion siya eh. Ano? Tell me a story about something that prompted me to make this. Manonood ka ba ng TV noon when you saw this issue? Or is it a collection of everything na nagpatong-patong kaya sumabog na at nagmukhang ganito? Actually, feeling ko wala namang nag-prompt. Nagkaroon lang ako ng opportunity. I think deeply set yung ganitong themes sa akin. I think deep down very problemadong tao. Tapos natatago ko lang kasi ang dali kong kausap. Pero na-feel ko yung mga bagay very deeply. Tapos I think this is just an avenue to show that parang darkness, ganyan, that frustration. Ayun, so parang ayun nga, so playing with the subconscious, ito yung lumalabas sa subconscious ko. Kasi when we started talking about the subconscious, medyo nag-iba yung mood mo compared to being cognitive about the whole process, di ba? Like yung space, I think, yung process mo dun is very, cognitive nga. This one naman is more primal. Oo. So, kumbaga, would you say na to appreciate this body of works, mas psychoanalytical yung kailangan na approach? Oo, I think. Kasi siya representational pa rin siya, pero malakas yung mood na aspect niya. Oo. So, I think important i-observe yung mga ganitong So, what does the whole collection mean to you? I think declaration siya ng dissatisfaction nga. Tapos parang call to action na rin siya na syempre ano bang gagawin natin about being dissatisfied? Lagi kang may pwedeng gawin to alleviate. So, yun din ang naniniwala rin ako sa buhay, ang mga tao or like everything in general, it is described by movement, no? Kasi walang magbago kapag static ka kapag wala kang ginawa. So, this is just a way to put pressure on that movement. No? Ito yung na-observe natin. Try natin gumawa ng something about it. Na I think, interesting kasi in contrast itong mga works ko. Kasi, although static pa rin yung mga object, ay mga composition. So, siya, no? Parang may central figure lang. In comparison dun sa mga painting work ko, ganun rin eh. Pero, ayun, call to action siya kasi dapat may magbago. Parang monolith siya na kailangan banggain. Parang, yun yung I-feel ko. Pag-usapan natin yung medium. Kasi for me, the concept dictates kung ano yung medium na gagamitin mo. And I think gusto ko rin i-bring up yan kasi yung sa visual art, di ba? Lalo na dun sa workings ng market. Pag nakilala ka sa isang style, ang hirap na mag-exhibit ka ng ibang medium at ibang handling. Kasi syempre we rely on the sales for us to live, di ba? Pag magbabago ka ng style, may possibility or malaki yung probability na hindi siya bibilihin ng mga collectors. Kasi parang nasa mindset nila is pag nakita nila, gusto nila malaman na okay, Rogers yan. Di ba? May ganun na aspect yung market. So, siguro pag-usapan natin yung medium, ano yung difference ng paggamit mo ng oil, ng acrylic, and then now na itong exhibit mo sa Maya is yung ink? So, saan ba ako mag-start? Siguro sa main main body of work ko.
So yung thesis ko kasi drawing. Tapos yung first year ko practicing, sabi ko, kailangan kong maging different din in a sense. At matagal ko nang gustong i-pursue professionally yung printmaking. So nagprint ako ng 1 year. Tapos nag-apply ako sa residency, doon nga sa Linangan Art Residency. Doon, na-try kong mag-explore ng ang tawag dito, ng oil painting. Kaso nung college, hindi ka never ka nag-oil? I mean, nagpaint ako, pero masalimuot ang history ko nung time na yun. Kasi, mini thesis namin nun, gumawa ako ng body of work na 4 na 3x4 pieces. Siyempre, estudyante ka, hirap ka sa pera, ganyan. Ninakaw. May nagnakaw ng works ko. 4 yun na may backing na canvas. Pabira nga, ninakaw ng buong canvas. Anyway, halos tapos ko na. Saan ninakaw? Sa studio, sa third year studio, sa Blue Door. So, sa FA yun. Tapos, mahirap. Sino makakapagnakaw ng... Ang laki ng 3x4 feet. So, sobrang strange. Anyway, na-dishearten ako. Part rin kung bakit nagka-problema ako sa academic experience ko. Kasi may mga ganong hiccup, no? Pero, nung pandemic, doon ko tinapos yung thesis ko. Nag-drawing ako. Tapos, after nun, printmaking. Tapos, nung nagkaroon ako ng chance mag-residency, since mga painter yung mentor doon, nag-decide ako ng magseryoso naman sa painting. So, fruitful. Wala nang nawala. Wala naman, wala. Diyos ko, nakakainis talaga yun. Anyway. Ayun, so yung mentors mo were painters. So, dun sa Linangan, nag-painting ka. Yung difference naman nun, so meron na akong roster ng skills na painting, drawing, tsaka printmaking. Yung 3 practices na yun, nag-yield ng different qualities. Ang pinaka-favorable sa akin, maganda sa scale yung yung painting, tsaka immediate. Pero ako sa personal experience ko kasi working with oil paint, nagmo-mold. Yeah. Ewan kung bakit lagi ako nagsempuan ng mold sa bahay, sa do sa residency, laging mold yung issue. So ngayon mas nag-acrylic ako. Okay sa akin yung immediacy. Pero syempre yung may issues ng storage, ganyan. So may kanya-kanyang challenges. Yung drawing naman, yung drawing favorite ko kasi for the longest time, ayun na rin talaga yung ginagawa ko. Pero parang professionally kasi, syempre yung market, dinidictate na mag-oil. So may pressure din ng mag-create. Paano ka dinidictate ang market ng oil? Syempre, mas prefer ng galleries na di ba? Mag-oil paint. Yung collectors din. Parang mababa yung tingin nila sa papel. Oo, sa papel. Oo. Which I think is interesting kasi kapag nasa circles ka ng academe, mas may value. Yes. Oo. And iba din, pag gumamit ka ng papel, iba yung hagod mo eh. Oo, iba. Iba yung experience na nabibigay ng papel at ng pen, di ba? Tsaka I think may journalistic aspect din kasi yung drawing on paper. Or drawing in general, nagtatap siya sa parang ayun, sa subconscious din. Tsaka mas immediate siya and intimate in a sense compared sa nafe-feel ko sa painting. Pwede rin siyang ma-achieve sa painting pero dahil nasa attitude mo yun sa pag-work. So, yung sa akin kasi so drawing, ganyan, line work. Mas siya, meditative na feel ko. Whilst yung sa painting, mas energy yung natatap sa akin. Oo. So, energy movement. Ito parang mas quiet observation of the self siya. I think important. Very important sa artist. Kasi, mas may in-tune ka sa inner voice mo. Ganun. So, yun naman yung magsasabi ng kung ano yung gusto mo talagang gawin. Subconscious. Yeah. So may last question lang ako about this. Tapos I want to go to yung printmaking. Feeling ko yung printmaking yung first love mo eh. Diba? Pero ito muna. Mamaya sorry. Alam ko, ang dami mong sasabihin dun sa printmaking eh. Kasi nakikita ko yung tsura mo pag nilalabas mo yung mga diba?
Ito muna. Ano yung what made you decide na gamitin dito for this exhibit yung pen and ink on paper medium? Oh, aside from the usual that you said about it being cathartic, about it being yung subconscious part, 'di ba? And yung intimacy of it, 'di ba? Ano yung nagpa-decide sa'yo to make this in this medium? Iba yung visual quality niya talaga sa compared sa painting and printmaking. Tsaka, paano ba yung answer? Siya mas meditative. So, I feel na mas na-express ko without inhibition yung sarili ko. Does that answer the... Yeah. Pero yun, na-mention mo rin before na may spatial issues ka din na that prohibits you from doing larger works. Factor ba siya? Kasi lumipat ka, I think, ng bahay recently. So, kakalipat lang rin namin because may need for space din. Very practical din yung works on paper kasi mobile siya and modular nga. So, madali siyang i-stack, madali siyang i-store compared sa painting na bulky kagad. Kapag i-roll mo, space pa rin siya issue. Yeah. So, ayun, very practical itong works on paper. Paano mo siya pinipreserve? Ngayon, kasi yung thing kasi with medium, yung lalo na yung surface, di ba? Yung collectors are thinking that mas mahal yung canvas kasi mas durable siya. Oo. Compared to paper, which is, of course, not as durable, di ba? Oo. Ang tingin ko doon, ano tingin ko? Hindi, kasi for me, konsepto yung kailangan mo with the painting I mean, syempre, alam ko yung practical aspect of it. Pero it functions the same way as the canvas. Diba? I mean, to a point. Syempre, iba yung effect pagdating sa papel, iba yung effect sa and alam mo yun, parang yung value na naman is not because of the material, it's because of the concept. Diba? It's how the artwork communicates with you. Diba? It doesn't matter kung nasa canvas yan or sculpture yan, basta meron certain kind of aesthetic emotion na na-elicit sa'yo yung isang art form, mas okay yun, di ba? So siguro, gusto ko lang kasi we were talking din when you were here a few months back. We were talking din kung paano i-preserve yung papel. Di ba? Kumbaga, how do you make it last? Siguro, yung fear din siguro with paper is kung yung oil painting inaamag, yung papel naman nagkakaroon ng discoloration, di ba? I mean, how do you prevent that from happening ba? Una, dapat maganda yung framing mo. Dapat hindi nagko-contact yung paper with the glass. Tapos, dapat nakakahinga yung artwork sa loob, pero dapat dry. So, would it help na kung acid-free yung ginagamit? Definitely. Dapat acid-free lagi. Although, may mga practitioners na na-appreciate nila yung degradation of yung material. Parang kasi, parang part na rin siya ng, I would say, yung attitude ng, or beliefs ng artists. So may mga kakilala ako na parang egotistical na i-maintain yung longevity ng artwork. Kasi, may time siya. Para siyang, as everything else sa buong universe, lahat may hangganan. So parang egotistical na mag-hold on dun sa ganun. Yeah. May mga ganong attitude sa practice na I think may sariling appreciation. Ayun. Yeah. Ayun. So, challenging mag-work with paper, pero yun rin yung charm niya na parang you get to keep a piece that tayo lang maka-enjoy sa time na to. So, I think interesting din. So, dun sa printmaking part naman? Sa printmaking part naman, sobrang fun ng printmaking. Yung sa printmaking kasi, yung main aspect niya ay making multiple originals. So, kapag sinabi kasing printmaking, digital print, ganun. Hindi. Original meaning handmade siya by the artist.
pero multiple copies, no? Multiple originals. So, dinedemocratize niya yung art in a sense na ayun, mas marami yung makakakuha, pero at the same time, original work siya. Tapos may kita mo yung craftsmanship tsaka quality in each print. So, I think sobrang ganda ng value niya. Yung dedication sa craft tsaka yung quality, very impressive. Tapos, yun, yung linis, yung line work, application din siya ng drawing kasi since pag-uukit siya, mapapakita mo yung strokes ng pag-ukit, ganun. Tapos, apart from that, ako personally, nung after ko mag-college, na-feel ko yung need for control. Kasi after ko magkasakit, everything parang out of my control. Yung sense of control na regain ko through printmaking. Kasi you get to precisely determine yung outcome ng each project. So, I think yun yung nag-ground din sa akin in reality, yung nung time na kailangan ko maging productive. Ayun. So, yung sense of control. So, yun din pala, no, doon sa works ko sa mga pader, lagi siyang about control. Ayun. So, exploration siya ng power dynamics. Di ba si Sir Elmer Berlonga? Sir Emong. Sir Emong, ano siya, di ba? Pinupush niya yung printmaking. Oo, grabe yun. Part ka ba ng movement or... I mean, hindi ko siya kagrupo right now, pero movers kami ng printmaking. Pero pag nag-exhibit si Sir Emong, kasama ka pala. Oo, I-invite. Oo. So, close Okay, kayo. nakakatuwa ka na lagi siyang nag-invite. Tsaka lagi siyang interested and invested, no? Kahit recently doon sa printmaking studio sa UP, nag-donate siya ng ilang stuff for printmaking na sobrang makakatulong. Oo. Like what? Anong stuff? May mga, I think mga drying rack. Ganun. Sir Emong, baka press naman. Mahal ng press Diyos ko. Kahit isa lang, sir ba? Hindi, joke lang. Pero yun, laging masaya makahingi ng tulong sa mga supportive na parties. I think din yung printmaking is yung ginagamit mong medium para kumbaga engage people. Diba? Kasi during our batch, diba? Workshop ka. And then you've been giving free workshops din to unfortunate, diba? To less fortunate children. Less fortunate children, diba? So, can you tell me about that? So, naniniwala kasi ako na ang art para sa lahat. So, ang printmaking kasi, malaking aspect sa kanya yung democratization ng art. Kasi makagawa ka ng maraming... Ano ba ibig sabihin ng democratization? Democratization. So, lahat pwede mag-participate. But actually, lahat naman ng practice, kaya naman talagang gawing democratic. Pero sa printmaking kasi, may iba-ibang skill set yung pwede mong matrain. So, meron kang drawing, may concept building, gumagamit ka ng image and text, tapos may carving part pa. So, all-in-one talaga siya na I think lahat ng kinds ng tao makaka-appreciate. So, kaya ako pinupush yung printmaking. So, democratization, democratic, lahat pwedeng mag-practice. Tapos hopefully, lahat sila kayang ituloy-tuloy yung ganun. Tapos, enough na sa akin na na-try nila kasi ibig sabihin, maging interesado sila at nagbubukas siya ng opportunities for more practicing. So, ayun. Sige. Okay. Last question. Last question. What's next ba for KR Rogers? What's next? Do you have any upcoming shows aside from this? So may solo ako sa Maya sa this Feb 9. Tapos may mini group show tayo, di ba? May group show tayo dito sa Maya din. Tapos magbibigay ako ng works for Art in the Park sa Nest tsaka sa Tinaw. Tapos sa June, July meron ako with a couple of friends. May Art Cube tayo. Art Cube sa sa June. Sa June. Art Cube sa June. Group show sa June. Tapos April din meron may bagong bukas na gallery din dito sa Sikatuna, Gallery 119. So nag-invite sila na group show. Uy, post mo naman dun sa group. Oo nga Pupuntahan natin. Hindi ko pa na sige.
Ayun. So, Gallery 119. Tapos sa Marahuyo Projects, I plan to join yung sa open call na sa Feb 15 ba yun o 16? So, sculptural naman yung gagawin ko doon. Tapos, meron naman this January 16, may open call for ang tawag dito? Mga postcard projects. So, bala ko mag-print nun. So, very busy. Start of the year. Inom ka naman. Sikat na. Sige, so kung may gustong bumili ng works mo, aside from Maya, paano ka nila i-reach? I-reach. Most reachable ako sa Instagram. Instagram and Facebook, kailangan kasi mag-friends pa. Pero Instagram, pinaka-accessible. Ano yung handle mo? krrogers.studio. All Sige. small letters. Lalagay natin yun sa link in description. Link in description yan. Oo. So yun. Oo. Ayun, baka di lang ako makapag-reply kaagad kasi minsan may maraming nangyayari sa buhay na mas immediate concerns. Pero mag-reply yan. Mag-reply For sure, ako. Definitely. mag-reply yan. Hindi yan suplado. Ubay ako, Tapos, guys. hindi yan suplado, hindi rin yan single. Ayan. Ayan. Anyway, pare, thank you. Thank you. That was very informative. That was also inspiring. Thank you. And yeah, ulitin natin to. Thank you, man. Ayun. Thank you guys for watching. Bye.